Matapos ipanganak ni Diyosa ng bulaklak si Jinmi, siya ay lumisan na sa mundo lumaki si Jinmi. Ngunit dahil pinainom siya ng Diyosa ng bulaklak ng sentido, habang siya ay isinilang pa lamang, si Jinmi ay hindi nakakaunawa sa mga bagay ng lalaki at babae. Ang kanyang personalidad ay napaka-inosente, araw-araw nais niyang lumabas upang galugarin ang labas ng mundo sa palasyo ng tangit. Si Xufeng, anak ng emperador ng langit, ay nagdaraan sa proseso ng Nirvana Rebirth. Inutusan ng Reyna Ina ang mahigpit na pagbabantay, walang sinuman ang pinapayagang manggulo. Ng lumabas si Xufeng, siya ay inatake at nahulog sa water mirror ng Flower Realm. Nakita ni Jinmi ang isang bagay na nahulog mula sa langit. Inakala niya itong isang shooting star, kaya pinuntahan niya ito upang tingnan at natuklasan ang isang sunog na ibon. Dinala ni Jinmi ang ibong iyon upang ipakita sa kanyang matalik na kaibigan. Inakala ng lahat na ito ay isang uwak. Nais ni Jinmi na buhayin ito upang maging kaibigan niya, kaya itinanim nilang dalawa ito sa lupa at diniligan nila ito. Inaasahan nila na pagkatapos ng ilang araw ito ay gagaling. Noong gabing iyon, si Jinmi ay hindi makatulog. Siya ay nagpunta upang tingnan muli ang ibon. Naramdaman ni Jinmi na maaaring sirain ang ganoong kahalagang Flower Realm barrier. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong uwak, kaya't dinala niya ito sa kanyang silid. Planong kainin ito upang palakasin ang kanyang sarili. Nang bumalik siya mula sa kusina na may dalang palayo, ang uwak ay nagbago sa isang lalaki. Ngunit narinig ko na ang mga immortal o demons ay mayroong inner elixir. Ang lahat ng cultivation ay nakatuon doon. Kung makakain mo ang inner elixir, ang iyong cultivation ay tataas ng malaki sa sandaling ito. Si Xufeng ay nagising sa liwanag. Si Jinmi ay natakot at inihagis ang inner elixir. Si Jinmi ay nagmadaling sinabi kay Xufeng na iniligtas niya ito. Hindi naniwala si Xufeng, naisip niyang may masamang intensyon si Jinmi. Nagmadali si Jinmi na ipaliwanag na habang pinapalitan niya ang kanyang damit, nakita niyang may mali sa kanyang dantian, kaya't nais niyang tulungan siya. Sinabi ni Xufeng na dahil bata pa siya, hindi niya ito bibigyan ng pansin. Pagkatapos ng ilang sandali, naghanda si Jinmi ng pagkain para kay Xufeng. Pumunta si Xufeng upang tingnan ito at nawalan siya ng gana. Sinabi ni Jinmi, hindi ba gusto ng mga uwak ang mga uod? Nang marinig ito ni Xufeng, nagpakita siya ng kanyang tunay na anyo na ikinagulat ni Jinmi nang malaman ng Reyna Ina ang pagkawala ni Xufeng. Naghinala siyang si Runyo ang may gawa, kaya't hiniling niya sa emperador ng langit na itatag si Xufeng bilang crown prince. Sa lalong madaling panahon, nauhaw si Xufeng. Uminom siya ng isang lagok ng spring water. Pagkatapos uminom, naramdaman niyang napakasarap nito. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang ginagamit ni Jinmi ang spring water na iyon para hugasan ang kanyang mga paa. Nagalit si Xufeng at nais nang umalis sa Flower Realm. Nang makita ni Jinmi na gusto niyang umalis, hinila niya ang damit nito. Sinabihan siyang dalhin siya palabas ng Flower Realm. Hindi pumayag si Xufeng. Niyakap ng mahigpit ni Jinmi si Xufeng. Hindi pinayagan siyang umalis. Siya ay nadulas at si Xufeng ay nahulog sa lawa. Sa mismong oras na ito, dumating ang punong lalawigan upang hanapin ang ibon na sumira sa barrier. Kahapon natakot si Jinmi na patuklasan siya, ay sinipa niya si Xufeng sa tubig. Nalaman ng punong lalawigan na si Jinmi ay walang nakikita. Siya ay umalis kasama ang kanyang katulong. Sa sandaling ito, tinawag ni Jinmi si Xufeng, ngunit siya ay walang malay. Nagpadala si Jinmi sa kanya ng ilang ki, ngunit si Xufeng ay hindi pa rin tumugon. Sa sandaling ito, naalaala ni Jinmi ang kanyang 6 treasures auspicious dew. Pinilit niyang inumin ito ni Xufeng. Si Xufeng ay pinahirapan ni Jinmi ng ilang sandali. Sa wakas ay nagising siya sa huling sandali. Habang sinisikap ng mga punong lalawigan na kumpunihin ang water mirror, dinala ni Xufeng si Jinmi na lumilipad palabas ng Flower Realm. Nalaman ni Xufeng na nais magrebelde ng Demon Realm. Siya ay nag-iisang pumunta sa Demon Realm. Nais niyang ipaalam sa kanila kung ano ang hindi dapat pakialaman. Si Liwing, prinsesa ng Biecheng, ay hindi sumunod kay Xufeng. Sila ay naglaban. Si Xufeng ay gumamit lamang ng isang bahagi ng kanyang lakas upang talunin si Liwing na lubos na hindi tinanggap ni Liwing. Pagbalik pa lang sa Heaven Realm, nakilala ni Xufeng si Suihe. Sila ay nag-usap agad. Inakala ni Suihe na mayroong demonyo na nakakapit kay Xufeng. Kaagad niyang sinipa si Jinmi. Nagmadaling pinigilan ni Xufeng. Sinabi niya na ito ay isang maliit na demonyo na nais magbayad ng utang na loob. Inakala ni Suihe na si Jinmi ang nais magbayad ng utang na loob kay Xufeng. Nagmadaling nagpaliwanag si Jinmi na si Xufeng ang dapat magbayad ng utang na loob. Binigyan ni Suihe si Jinmi ng isang bote ng elixir na magpapalakas ng espiritual na lakas. Sa loob ng 100 taon, lumiwanag ang mga mata ni Jinmi. Nang makita niya ito, agad niya itong kinuha at kinain. Sa sandaling ito, sinabi ng subordinate ni Xufeng na hindi niya naprotektahan ng maayos ang kamahalan. Habang ang kamahalan ay nirvana, humingi siya ng kaparusahan kay Xufeng. Si Jinmi ay lubos na nagulat nang marinig niya ito. Ngayon lang niya nalaman na si Xufeng ay hindi isang uwak. Si Jinmi ay naglalakad sa hardin. Ang bulaklak na kinuha niya ay nawala. Inakala ni Jinmi na dahil sa hindi sapat ang kanyang espiritual na lakas, kaya hindi niya mapanatili ang sariwang bulaklak. Nakita niya ang isang soro na nakahiga sa hardin. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hipuin ito. Biglang nagbago ang soro sa isang tao. Pala siya ang tiyo ni Xufeng. Silang dalawa ay nag-usap ng masaya. Dinala niya si Jinmi sa kanyang Moon Elders Palace upang maglaro. Ang mga fairy na nakakita kay Jinmi ay nagustuhan siya. Ngayon
ngayon, habang kumakain si Xufeng ng grapes na alaala niya si Jinmi, tinanong niya ang kanyang subordinate kung kumusta si Jinmi. Kamakailan sinabi ng subordinate na palaging nasa Muon Elders Palace si Jinmi kaya't hindi siya nakikita ng kamahalan noong gabing iyon. Habang naglalakad si Jinmi sa daan, nakita niya ang isang shooting star na nahulog sa tubig. Inakala niya na si Runyu na nakaupo sa tabi ng lawa ay isang isda. Lumapit siya upang tingnan. Sa sandaling ito, nakita ng spiritual beast sa tabi ni Runyu si Jinmi at tumakbo papunta sa kanya na nagpasigaw kay Jinmi. Nagising si Runyu at nakita si Jinmi na nagpakita ng kanyang totoong anyo bilang isang babae na. Makita ang malaking usa sa tabi ni Runyu. Inakala ni Jinmi na si Runyu ay isang immortal official na nag-aalaga ng usa. Naramdaman niyang napakalumbay niya na nabubuhay ng mag-isa, kaya't binigay niya ang red string sa kanyang kamay kay Runyu sa flower realm. Hindi nakita ng punong lalawigan si Jinmi. Sa loob ng maraming araw siya ay pumunta upang hanapin si Old Fox. Sa simula nais ni Old Fox na itago ito sa pamamagitan ng pagsasabi na si Jinmi ay naglalaro ng taguan, ngunit alam na ng punong lalawigan. Nawala na si Jinmi sa water mirror. Sa sandaling ito, narinig ni Jinmi na mayroong dalawang itlog ng vermilion bird na sinasabing nagpapalakas ng espiritual na lakas. Masaya niya itong dinala sa kusina upang pakuluan. Pagkatapos kumain ng ilang kagat, si Jinmi ay lubos na nagmamalaki. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan. Nang marinig ang ingay ang Muon Elder Immortal ay inutusan ang fairy na hanapin si Xufeng. Salamat sa paglipat ng kapangyarihan ni Xufeng, si Jinmi sa wakas ay nakaligtas, ngunit nawalan siya ng maraming espiritual na lakas. Pagkatapos gumaling ni Jinmi, narinig niya ang fairy na nagsasabi na bata pa si Xufeng, ngunit napakataas ng kanyang espiritual na lakas, kaya't nais niyang siksipin ang espiritual na lakas mula kay Xufeng. Gumawa siya ng flower cake at umiyak. Lumambot ang puso ni Xufeng at pumayag siyang gawing book boy si Jinmi. Siyempre, turuan siya ng ilang cultivation secrets habang nag-aaral. Hinipon ni Jinmi ang sarili at sinabi kay Xufeng at ikinumpara sa kanyang sarili. Sinabi niyang pakiramdam niya ay tumaba siya kamakailan, ngunit hindi tumaba ang lahat ng bahagi. Isa lamang ang tumaba na mula ang mukha ni Xufeng. Nang marinig ito, sa sandaling ito, dumating si Prinsesa Sui upang magdala ng merienda kay Xufeng dahil alam niyang mahal ni Xufeng si Jinmi. Binigyan niya si Jinmi ng elixir. Sinabi niya kay Jinmi na matagal na niyang gusto si Xufeng, ngunit hindi siya pinapansin ni Xufeng. Pumayag si Jinmi na tulungan si Suihe na tanungin ang Muon Elder Immortal. Nagkataon ang mga fairy na humahabol kay Xufeng ay pumunta rin upang hanapin ang Muon Elder Immortal. Mayroon sa kanila ang isang babae na nagngangalang Yuepei na umibig kay Jinmi. Sa unang tingin, kinabukasan hinubad ni Yuepei ang kanyang damit at nagbigay ng love letter kay Jinmi, ngunit inakala ni Jinmi na ang liham ay para kay Xufeng. Hindi niya ito binasa. Pagkatapos pumunta si Yuepei sa tanging palace at tinanong si Jinmi kung pumapayag siya. Agad na inilihis ni Jinmi ang usapan. Napakaganda ng liham na isinulat niya, taos puso at maalab. Ako ay labis na naantig. Inakala ni Yuepei na pumayag si Jinmi sa kanyang declaration of love. Hinalikan niya si Jinmi at tumakbo palayo. Si Jinmi ay natigilan at hindi alam kung ano ang gagawin. Narinig ni Jinmi na ang Heaven Realm ay nagdaos ng Dragon Boat Festival. Mayroon sa loob ng rice dumpling ang isang cake na may 500 years of spiritual power, kaya't lihim na kumuha si Jinmi ng maraming rice dumplings sa ilalim ng lamesa. Ngunit pagkatapos kumain ng 20 rice dumplings, 25 spiritual power lamang ang natanggap ni Jinmi. Hindi pa rin siya sumuko. Nalaman niya kay Liwang na mayroon pang isang rice dumpling si Xufeng na hindi pa kinakain, kaya't nagmadali siyang tumakbo upang hanapin ang kamahalan. Pagkakita pa lamang niya, binola niya si Xufeng. Alam ni Xufeng na tinitingnan ni Jinmi ang rice dumpling. Sinadya niyang tuksuhin si Jinmi. Sinabi niyang gutom na siya at sinabihan si Jinmi na initin ang rice dumpling para sa kanya. Nagmadaling sinabi ni Jinmi na hindi masarap ang rice dumpling. Gagawa siya ng mas masarap na cake para kay Xufeng. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang kinuha ang rice dumpling. Nagtago siya sa hardin at kinain ang rice dumpling. Alam ni Jinmi na hindi gusto ni Xufeng ang flower cakes, ngunit upang pasalamatan si Xufeng, ginawa ni Jinmi ang hardin na isang phoenix flower forest. Sinabi ni Xufeng na hindi niya gusto, ngunit masaya siya sa loob. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang dumating sa tanging palace upang mag-propose ng kasal kay Jinmi para kay Yuepei. Nang malaman ni Xufeng ang tungkol dito, sinabi niya sa lahat na may puso si Jinmi, ngunit walang lakas. May kasabihan ang matatanda na ang mga mandarin duck ay nagpapares at ang mga wild goose ay lumilipad. Nang may kasama si Jinmi ay isang babae din, kaya natural na hindi siya makapagpakasal kay Yuepei Star-Lord. Nangagsyalis ang lahat sa pagkadismaya pagkatapos malaman na babae si Jinmi. Nagdala ang Muon Elder Immortal ng maraming magagandang damit para kay Jinmi. Pumili si Jinmi ng isa na gusto niya at nagpalit sa sandaling ito. Nakikipag-usap si Xufeng kay Suihe nang makita si Jinmi na papalapit mula sa malayo. Namangha si Xufeng. Sinabi ni Suihe na masyadong marangya ang pananamit ni Jinmi, buti na lang at pinagtanggol siya ni Xufeng. Nang makita ni Liwang na napakaganda ni Jinmi, nagkaroon siya ng nosebleed. Agad na sinabi ni Xufeng kay Jinmi na magpalit ulit ng panlalaking damit. Nagmadaling sinabi ni Jinmi na narinig niya mula sa Muon Elder Immortal na gusto ni Xufeng na magbihis siya ng maganda, kaya siya nagsuot ng ganoon. Inakala ni Xufeng na gusto siya ni Jinmi. Siya ay narcissistic. Ipinakita niya ang kanyang war trophies kay Jinmi. Balak pa niyang dalhin si Jinmi pabalik sa flower realm. Naramdaman ng Muon Elder Immortal na bakit ang isang maliit na spiritual being ay nag-alala sa punong lalawigan. Hinila niya
si Jinmi pabalik, hindi pinapayagang dalhin siya ni Old Fox sa sandaling ito. Biglang lumipad si Kyungki, nakita ito ni Jinmi na alaala niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Roro ay namatay dahil dito kaya't sumugod siya upang maghiganti. Para kay Roro siya ay sinipa ni Kyungki, dumating si Runyu, sinipa niya si Kyungki, silang dalawa ay naglaban, sinubukan ni Jinmi na tumulong ngunit naistorbo niya si Runyu. Sa sandaling ito, dumating si Xufeng. Ang dalawang magkapatid ay sama-samang nakipaglaban kay Kyungki, sumugod si Jinmi at sinaksak si Kyungki sa dibdib. Nagalit si Kyungki at sumugod kay Jinmi. Si Xufeng ay nasugatan ni Kyungki upang iligtas si Jinmi sa sandaling ito. Dumating ang Heavenly Emperor, ginamit niya ang dalawang malaking ginintuang dragon upang paalisin si Kyungki. Nais ni Old Fox na dalhin si Jinmi, ngunit nilinlang siya ni Jinmi noong gabing iyon. Nagbuhos si Jinmi ng isang tasa ng tsaa para kay Xufeng, sinabi niya na tiyak nababayaran niya ang utang na loob kay Xufeng. Si Xufeng ay mayabang na nagtanong kung paano siya babayaran ni Jinmi. Sinabi ni Jinmi na ang tsaa kanina ay ang pasasalamat niya. Si Xufeng ay nagalit hanggang sa matigilan siya sa sandaling ito. Biglang sumuka si Xufeng ng dugo. Pagkatapos ng paggamot, si Jinmi ay nag-alala pa rin. Iniabot ni Jinmi ang kanyang kamay upang tingnan ang sugat ni Xufeng. Nang makita niya ang maraming pilat sa likod ni Xufeng, labis siyang nalungkot dati. Narinig ni Jinmi ang punong lalawigan na nagsasabing ang lingsi ay makakapagpagaling ng malubhang sugat, kaya't nais niyang gumawa ng lingsi at ibigay kay Xufeng pagkatapos ng maraming pagtatangka ng magic. Si Jinmi sa wakas ay nakapagtanim ng lingsi. Ito ay labis na ikinagulat ni Xufeng. Agad siyang nagtanong kay Jinmi kung sino talaga siya natural. Hindi alam ni Jinmi na siya ay anak ng diyosa ng bulaklak. Nang makita niya na ayaw kumain ni Xufeng, sinubuan niya ito gamit ang kanyang sariling kamay. Si Jinmi na walang muwang ay walang kaalam-alam kung ano iyon, ngunit si Xufeng ay umibig sa kanya noon. Nag-iwan si Jinmi ng isang liham kay Old Fox. Pagkatapos, siya ay pumunta sa Demon Realm kasama si Xufeng sa daan. Nagustuhan niya ang dalawang ear headband sa palengke. Sa sandaling ito, dumating si Runyu at binayaran si Jinmi. Nagsiselos na sinabi ni Xufeng na si Jinmi ay kanya, kaya babayaran niya ang anumang nais niya. Sinabi ni Runyu na walang problema sa pagitan nilang magkapatid. Sa sandaling ito, nalaman ni Jinmi na si Runyu pala ang Night God Highness, kapatid ni Xufeng. Dumating sila sa isang inn. Habang naglalakad si Jinmi sa labas, nakita niya ang isang panaginip na ginawa ng Demon Beast. Sa panaginip, yakap ni Xufeng ang isang babae. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Liu Ying ang Ace A upang durugin ang panaginip. Dinala ni Jinmi si Liu Ying upang hanapin si Xufeng. Pinag-usapan nila kung paano haharapin si Kyungki. Sa pagkakataong ito, tinukso ni Liu Ying na nakita niya ang halimaw na nilamon at iniluwa ang panaginip sa patio. Sa panaginip, may isang babae at si Xufeng na mukhang napakalambing at tinanong kung iyon ba ang taong nasa puso ni Xufeng. Pagtapos marinig ito, itinanggi ni Xufeng. Sinabi ni Jinmi kay Xufeng na turuan siya ng ilang salamangka para sa pagtatanggol sa sarili. Inakala ni Xufeng na kahit turuan niya si Jinmi ay hindi niya ito matututunan. Natatakot na masaktan si Jinmi, nagtayo siya ng hadlang at ikinulong si Jinmi sa bahay tuluyan. Pagkatapos dumating sa pinagtataguan ni Kyungki upang manmanan. Pumunta sila upang makita si Haring Yama upang humiram ng Bounding Demon Catcher. Gusto ring magkamit ng merito ni Haring Yama, kaya't isinama niya ang kanyang dalawang hangal na anak na lalaki. Alam ni Xufeng na sugatan si Kyungki, kaya't nagmamadali itong naghahanap ng mga halamang gamot. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Jinmi na magtatanim siya ng lingsi upang akitin si Kyungki palabas. Nagtanim si Jinmi ng napakaraming lingsi sa lupa. Naamoy ni Kyungki ang amoy at gumapang palabas. Habang kumakain ito ng lingsi, naglagay si Xufeng ng lambat. Sa pagkakataong ito, kinuha ng dalawang anak ni Haring Yama ang Bounding Demon Catcher at gustong hulihin si Kyungki. Ngunit naitumba sila ni Kyungki sa kritikal na sandali. Kinuha ni Jinmi ang Bounding Demon Catcher. Nakita ito ni Kyungki at sumugod papunta sa kanya. Ang pulbos na inihanda ni Jinmi ay nagbulag kay Kyungki. Nagalit si Kyungki at nagpakita ng kanyang tunay na anyo, ngunit hindi niya makita si Xufeng at ang iba pa. Hindi sila nagsalita at ikinulong si Kyungki. Hawak ni Jinmi ang Bounding Demon Catcher at nagbigkas ng incantation kasama si Xufeng. Sa wakas, naisara na nila si Kyungki. Habang nakikipag-usap si Jinmi kay Ruru, biglang may narinig na boses ni Ruru mula sa door na nagpipiit kay Kyungki. Pumunta si Jinmi upang tingnan at hindi sinasadyang nabuksan ang door. Sa pagkakataong ito, lumabas sa door ang isang babae na kamukhang-kamukha ni Ruru. Inakit niya si Jinmi na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Nawala ng malay si Jinmi at malapit na siyang lamunin ng babae. Dumating si Xufeng sa tamang oras at pinaghiwalay silang dalawa. Si Kyungki, bumalik sa orihinal na anyo nito at binaril si Xufeng ang nakalalasong pana. Nagmamadaling humingi ng tawad si Jinmi kay Xufeng. Sinabi ni Xufeng na hindi niya ito kasalanan. Mahusay si Kyungki sa pag-akit sa puso ng tao. Hindi niya kasalanan na naakit siya nito dahil mababa ang kanyang kultibasyon. Biglang sumakit ang braso ni Xufeng. Pala, tinamaan siya ng warm needle ni Kyungki. Nag-alala si Jinmi dahil pinatay ni Kyungki si Ruru. Nang halos mamatay si Xufeng, naalala niya ang sinabi ng immortal sa ilalim ng buwan, walang silbi ang pagiging matigas ng ulo mo. Maaga o huli, matutuklasan mong hindi mo kayang mabuhay nang wala si Jinmi at handa ka pang gawin ang anumang bagay para kay Jinmi kahit pa isakripisyo ang iyong buhay.
Ang sinasabi ng mga tao ay isang matinding pag-ibig. Naintindihan niya na mahal niya talaga si Jinmi. Inanyayahan ni Runyu si guro ng immortalidad na si Qi upang gamutin si Xufeng. Sinabi ng guro ng immortalidad na sa loob lamang ng 3 araw, kung makikita ang Night Blooming Sirius, magkakaroon ng pag-asa ng lunas. Alam ni Jinmi na ang Night Blooming Sirius ay isang banal na gamot ng Flower Realm. Lihim siyang pumunta sa Suoying Pavilion upang hanapin ang banal na gamot. Habang naghahanap siya, natuklasan siya ni Chief Chang. Nagmakaawa si Jinmi kay Chief Chang na ibigay ang banal na gamot upang iligtas si Xufeng. Ngunit galit na galit si Chief Chang sa Celestial Realm. Ikinulong niya si Jinmi at hindi na siya pinayagang lumabas pa. Inalis din niya si Liu Ying mula sa Flower Realm. Nag-aalala si Jinmi na si Xufeng ay hindi pa kumakain ng maraming araw. Naawa si matandang Fox kay Jinmi kaya iginuhit niya ang anyo ng Night Blooming Sirius para kay Jinmi. Maraming beses niya itong sinubukang itanim, ngunit hindi nagtagumpay. Mabilis na nawawala ang kapangyarihang espiritual ni Xufeng. Si Runyu ay gumamit lamang ng kapangyarihang espiritual upang panatilihin siyang buhay. Si Jinmi ay nakakulong sa isang kristal ni Chief Chang. Nalulumbay siyang tumingala sa kalangitan. Biglang may dumaang meteor, akala ni Jinmi si Xufeng ang dumating, ngunit hindi niya inaasahang si Runyu pala ito. Dinala ni Runyu si Jinmi sa mortal na mundo. Habang naglalakad si Jinmi sa palengke, nakilala niya si Puchaijun. Sinabi niya kay Jinmi ang tungkol sa 4 na malalaking kaligayahan ng mortal na mundo. Kumain at naglaro, agad na sumama si Jinmi sa sugalan kasama niya. Natuklasan ni Chief Chang na nawawala si Jinmi, kaya pumunta siya sa Celestial Realm upang hingin siya kay Xufeng. Nalaman ni Xufeng na nawawala si Jinmi, kaya sinundan niya si Jinmi sa mortal na mundo. Sa oras na ito, dinala ni Puchaijun si Jinmi sa teatro upang maglibang. Nakita niya ang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa, kaya ginaya niya ito at tinukso ang kalalakihang paborito. Pagkatapos magtanong sa Diyos ng lupa, dumating si Xufeng sa teatro. Nakita niya ang ginawa ni Jinmi kaya pinigilan niya ito. Nang malaman na sinira ni Puchaijun si Jinmi, isinabit siya ni Xufeng sa puno. Uminom ng alak at nag-usap ang tatlo. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, nalasing si Runyu. Hindi na rin kayang uminom pa ni Xufeng. Tinulungan ni Jinmi si Xufeng na makapasok sa silid. Naalala niya ang eksena sa teatro at gustong tuksuhin si Xufeng. Sa pagkakataong ito, nagising si Xufeng. Habang sila ay nagmamahalan sandali, lalong nagising si Xufeng. Hindi maaaring gawin ang walang katinuang bagay na ito. Kung ipipilit nilang magkasama, tiyak na parurusahan sila ng langit at magiging abo. Nagmamadaling lumabas si Xufeng ng silid. Hindi maintindihan ni Jinmi ang mga sinabi ni Xufeng kaya binaliwala niya at pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing. Naglaro si Jinmi mag-isa sa mortal na mundo. Sa oras na ito, pumunta si Puchaijun upang hanapin si Jinmi. Sinabi niya kay Jinmi na sa piging ng kaarawan ng Celestial Empress sa pagkakataong ito. Naghanda siya ng maraming peach of longevity para sa mga immortal. Ang mga peach of longevity na ito ay mga prutas ng isang peach tree na may 100,000 taong gulang, diniligan ng tubig na pinagmulan ng espiritual na spring sa loob ng 3,000 taon. Ang prutas ay hindi lamang masarap at matamis, ngunit kapaki-pakinabang din sa pagpapalakas ng espiritual na kapangyarihan. Gusto ni Jinmi na mabilis na makaipon ng sapat na espiritual na kapangyarihan upang iligtas si Runyu, kaya sinabi niya kay Puchaijun na dalhin siya sa Celestial Realm. Nang makarating sila sa Celestial Realm, ayaw silang papasukin ng mga Celestial Soldier. Sinabi ni Jinmi na kaibigan siya ni guro ng immortalidad ng buwan, ngunit ayaw pa rin silang papasukin ng mga Celestial Soldier. Sa sandaling iyon, nakita ni Puchaijun ang hairpin sa ulo ni Jinmi, kaya kinuha niya ito upang ipakita sa mga Celestial Soldier. Humanap si Jinmi at Puchaijun ng lugar para umupo. Si Puchai, ipinakilala ni Puchaijun ang mga immortal kay Jinmi. Sa sandaling ito, pumasok si guro ng tubig at ang kanyang asawa. Nakita ni Jinmi si guro ng tubig at naramdaman niya na si guro ng tubig ay may matinding karisma at naramdaman din niyang malapit siya. Nagsimula ang piging. Nagulat si Xufeng nang makita si Jinmi doon. Lahat ay nag-uusap at umiinom. Sa sandaling ito, sinadyang pakawalan ni Zixian ang kanyang daga. Gumapang ang daga kay Jinmi. Sumigaw si Jinmi nang makita niya ito. Hindi natuwa ang Celestial Empress dahil sa kawalang galang ni Jinmi. Nakita ng Celestial Emperor at guro ng tubig ang anino ng diyosa ng bulaklak kay Jinmi. Naramdaman ng Celestial Emperor na medyo nakakahiya ang kapaligiran, kaya sinadya niyang pag-usapan ang tungkol sa sayaw. Tungkol sa sayaw na inihanda ni Suihe para sa Celestial Empress at sinamahan ang Celestial Empress na panoorin ito. Sinabi ng Celestial Empress kay Suihe na umupo sa tabi ni Xufeng. Sinabi ng Celestial Empress sa Celestial Emperor na sina Xufeng at Sui ay tunay na nababagay sa isa't isa. Nang marinig ito ni Jinmi, naalala niya ang isang larawan ng Phoenix at Peacock na nagsasama. Nagalit ang Celestial Empress dahil sa kawalang galang ni Jinmi sa pagsasalita at nais niyang parusahan si Jinmi. Sa sandaling ito, pinrotektahan ni Fengling si Jinmi. Sina Xufeng at Runyu ay parehong nagmakaawa para kay Jinmi. Kinuha ni Puchaijun ang pagkakataong ito upang dalhin si Jinmi palayo. Tinanong ni guro ng tubig si Chief Mudan, sino ba talaga si Jinmi? Bakit niya kayang tawagin ang hangin at niebe? Sinabi ni Chief Mudan, hindi kaya ang tungkol sa guro ng tubig. Wala pa kayong alam at gusto niyo pa akong magpaalala sa inyo. Sa sandaling ito, sinabi ni Chief Haitang, ang chai sa katawan ni Jinmi ay magulo. Nagmamadaling kinontrol ni guro ng tubig ang yang fire energy sa katawan ni Jinmi. Lumabas na si Jinmi pala ang anak ni guro ng tubig. Nagkataon na narinig ito ni Runyu. Nagtago siya sa pinto upang makinig sa pag-uusap ni guro ng tubig at ng iba pa. Nang magising si Jinmi, nalaman niya na siya ang anak ni guro ng tubig at ng diyosa ng bulaklak. Tinanong ni guro ng tubig si Jinmi kung sino ang nagbigay sa kanya ng ganoong karaming espiritual na kapangyarihan. Sinabi ni Jinmi na ito ay ibinigay ng Celestial Emperor. Agad na dinala ni guro ng tubig si Jinmi sa Celestial Realm upang ibalik ang espiritual na kapangyarihan sa Celestial Emperor.
Emperor. Alam ni Runyo ang galit sa pagitan ni Guro ng Tubig at ng Celestial Emperor. Nag-aalala siya na hindi papayag si Guro ng Tubig sa kasal. Sinabi niya kay Ko Ang Lu na gusto rin ni Xufeng si Jinmi, ngunit ayaw din niyang sumuko. Si Prinsipe ng Kapayapaan, na sinisinta ng Celestial Emperor at Celestial Empress mula pagkabata, ay ipinanganak na lehitimong anak. Marami na siyang pag-aari, kung kahit ang asawa ay ipaubaya sa iba. Sa sandaling ito, dinala ni Guro ng Tubig si Jinmi sa Celestial Realm. Nakita ni Runyo si Guro ng Tubig na nakikipag-usap kay Guro ng Alak, kaya gumamit siya ng salamangka upang dayain si Jinmi na lumapit. Nagbigkas siya ng mga salita ng pag-aalala kay Jinmi. Nililin lang si Jinmi na sabihin na gusto niya si Runyo. Sinasadya na marinig ni Guro ng Tubig. Dinala ni Guro ng Tubig si Jinmi sa malaking bulwagan. Sinabi ng Celestial Empress na si Jinmi ay isa lamang maliit na sprite. Paano siya basta na lamang makakapasok sa siyam na palasyo ng ulap? Pumunta si Guro ng Tubig rito upang ibalik ni Jinmi ang espiritual na kapangyarihan sa Celestial Emperor dahil si Jinmi ay kanyang anak at ng diyosa ng bulaklak. Natuwa si Xufeng nang marinig ito. Binawi ng Celestial Emperor ang 5,000 taon ng espiritual na kapangyarihan ni Jinmi. Sa sandaling ito, sinadya ni Runyo na sabihin, hindi ba si Jinmi ang anak ng mataas na Diyos? Si Jinmi ang panganay na anak ni Guro ng Tubig at siya ang kanyang kasintahan. Naramdaman ni Xufeng ang sakit sa kanyang puso nang marinig ito. Tinanong ng Celestial Emperor at Guro ng Tubig kung papayag ba si Jinmi sa kasal. Si Jinmi, na inosente, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakasal. Agad siyang pumayag. Naglakbay si Jinmi sa mortal na mundo upang maranasan ang buhay. Nag-alala si Xufeng, kaya pumunta rin siya sa mortal na mundo. Si Jinmi ay naghahanap ng mga halaman sa bundok sa mortal na mundo. Nakilala niya ang nasugatan na si Haring Yi. Sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Jinmi, gumaling si Haring Yi. Nagkaroon din sila ng damdamin para sa isa't isa. Matapos ipahayag ni Haring Yi ang kanyang damdamin sa kanya, buong tapang ding nagpahayag si Jinmi. Nangako sila na magpapakasal kay Jinmi pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa tagumpay. Dahil sa madalas na pagsubok ng mga gamot sa kanyang sarili, nalason ang katawan ni Jinmi. Hindi na siya magtatagal. Patuloy pa ring lumalaban si Haring Yi, umaasa na makabalik sa lalong madaling panahon upang makita si Jinmi. Ngayon, ipinadala ng Celestial Empress si Muzi upang patayin si Jinmi. Sa sandaling pinakawalan ang Spirit Slaying Arrow, ginamit ni Tuvi ang kanyang katawan upang protektahan si Jinmi. Sa sandaling ito, naalala ni Jinmi ang mga nakaraang pangyayari. Dahil sa matinding kalungkutan, sumuka si Jinmi ng dugo at namatay. Si Haring Yi, pagkatapos ng tagumpay, ay sumakay ng kabayo pabalik, ngunit nakita niya ang bangkay ni Jinmi. Matindi ang paghihirap ni Haring Yi. Isinuot niya kay Jinmi ang damit pangkasal, uminom ng lason, at nagpakamatay kasama si Jinmi. Pagkatapos ng kanilang pagkamatay, bumalik silang dalawa sa Celestial Realm. Habang naglalaro ng chess kasama si Guro ng Tubig, sinabi ni Jinmi na gusto niyang kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Runyo. Sinabi ni Guro ng Tubig na huwag masyadong magmadali si Jinmi at pag-isipan itong mabuti. Sa gabi, uminom ng Osmanthus wine si Xufeng at Jinmi nang magkasama. Nagsiklab ang kanilang damdamin. Ibinigay ni Jinmi ang sarili kay Xufeng. Kinaumagahan, pumunta si Xufeng kay Runyo at sinabi na ayaw niyang maging Celestial Emperor. Maaari niyang ibigay ang trono kay Runyo. Umaasa lamang na kanselahin ni Runyo ang kasunduan sa kasal kay Jinmi. Ang dalawa ay nagmamahalan. Nang marinig ito ni Runyo, sinabi niya na gusto niya ang parehong trono ng Celestial Emperor at si Jinmi. Sa gabi, iniisip ni Jinmi kung anong regalo ang ibibigay niya kay Xufeng. Kinuha niya ang kalahati ng kanyang orihinal na espiritu upang lumikha ng Spring Flower Autumn Fruit. Ibinigay ni Jinmi ang Spring Flower Autumn Fruit kay Xufeng. Itinago ito ni Xufeng sa kanyang kaluluwa at palaging daladala niya. Ngayon, habang nagbabasa si Runyo sa tangkasuke, nakakita siya ng isang aklat na naglalarawan tungkol sa Vandan. Naalala niya ang mga kakaibang kilos ni Jinmi, kaya pumunta siya sa Flower Realm upang magtanong kay Chief Chang. Nalaman niya na talagang may Vandan sa katawan ni Jinmi. Sa gabi, palihim siyang pumunta sa silid ni Jinmi. Kinuha ang nasirang Vandan, inayos ito, at ibinalik sa katawan ni Jinmi. Nalaman ni Jinmi kailiwing na si Runyo ay maaaring inutusan ng Celestial Empress na ipatapon. Naramdaman niya na ang pananatili kay Xufeng ay ang pananatili sa anak ng kaaway. Kinabukasan, pumunta si Xufeng upang hanapin si Jinmi, ngunit hindi siya pinuntahan ni Jinmi. Pumasok si Xufeng at tinanong si Jinmi kung bakit ayaw niya siyang harapin. Sinabi ni Jinmi na kung magkasama silang dalawa, magiging mahirap ang sitwasyon para sa lahat. Sa mundong ito, walang anumang bagay na kinatatakutan ko. Dapat sabihin na ang tanging bagay na kinatatakutan ko ay ang iyong isip. Sinabi ni Xufeng kay Jinmi na pag-isipan itong mabuti at palagi siyang maghihintay sa kanya. Nagdadalang tao si Jinmi sa aking anak. Ngayon, isang diwata ang pumunta upang hanapin si Jinmi. Sinasabing may kailangan si Supreme Elder Lord na makita siya. Sinundan siya ni Jinmi sa Danfang. Nagkataon na nakita ito ng isang tauhan ni Xufeng. Natuklasan niya na ang nasa Danfang ay ang Celestial Empress. Sinabi niya na si Jinmi ay tulad ng babaeng iyon. Ngayon ay inaakit naman ang kanyang anak. Agad niyang ginamit ang Liu Lijingho upang atakehin si Jinmi. Sa sandaling ito, dumating si Xufeng at sinalo ang Liu Lijingho ng Celestial Empress. Nang makita ito ng Celestial Empress, sinabi niya kay Xufeng na umalis. Pagkatapos magsalita, ipinakita niya ang pinakamataas na Liu Lijingho. Kahit sinabi ni Xufeng na nagdadalang tao si Jinmi, hindi pa rin pinatawad ng Celestial Empress si Jinmi. Tinulak niya si Xufeng sa isang tabi at gustong parusahan si Jinmi. Sa kritikal na sandali, sinalo ni Runyo ang atake para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating din ang Celestial Emperor at Guro ng Tubig. Gusto ni Guro ng Tubig na makipag-ayos kay Celestial Empress. Hindi maatim ni Xufeng na makita ang kanyang ina na nasasaktan.
isinalin niya ang palad ni Diyosa ng langit at sumuka ng dugo. Nakita ni Jinmi si Xufeng na nasugatan at nagsimulang muling magulo ang katawan niya. Nalaman ng emperador ng langit na sinaktan ng Diyosa ng langit ang Diyosa ng bulaklak, kaya ikinulong niya ang Diyosa ng langit sa Yaolao Tower at pinawalang bisa ang pagiging reyna niya at hindi na siya makakapag-immortal. Kinagabihan, napanaginipan ni Jinmi ang Diyosa ng bulaklak at si Xufeng, hindi niya alam kung paano pumili. Nagising siyang bigla. Sa oras na ito, nakaupo si Diyos ng tubig sa tabi ng kama at nakatingin sa kanya. Sinabi ni Diyos ng tubig kay Jinmi na huwag matakot. Kinuha niya ang Xuanbing Sword na ginawa gamit ang kalahati ng kanyang cultivation at ibinigay kay Jinmi. Sabi niya na ingatan niya ito para sa kanyang kaligtasan. Tiningnan ni Jinmi ang Phoenix Feather na regalo ni Xufeng sa kanya. Pumunta siya sa Wutong Palace. Nakita niya si Huihe na hinahalikan si Xufeng na natutulog. Nasaktan siya at umalis at pinuntahan si Runyu. Tinanong ni Jinmi si Runyu kung ilan na ang kanyang nakasiping. Si Runyu ay hindi isang lalakero at nangako siyang magpapakasal kay Jinmi. Hindi siya lalapit sa iba. Nang marinig ito ni Jinmi, naisip niya na ikakasal siya kay Runyu at hindi na siya maaaring lumapit pa kay Xufeng. Sa araw na ito, tiningnan ni Jinmi ang Phoenix Feather at ang kaliskis ng dragon ni Runyu. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Dumating si Diyos ng tubig at sinabi kay Jinmi na maging matapang sa pagpili. Sinusuportahan niya ito, hukbo ng apoy man o Diyos ng gabi, basta't masaya ito. Hindi sinasadyang narinig ito ni Huihe na nakatayo sa labas. Pagkaalis ni Diyos ng tubig sa silid ni Jinmi, nakita niya si Xufeng. Hahalikan na sana niya ang kanyang labi at kausapin, nang magalit si Xufeng at sinugod si Diyos ng tubig gamit ang lapis lazuli fire. Dahil ginamit na ni Diyos ng tubig ang kalahati ng kanyang cultivation para sanain ang Xuanbing Sword para kay Jinmi, hindi niya talaga kayang pigilan ang lapis lazuli fire. Matapos ang tatlong atake, sumuka ng dugo si Diyos ng tubig. Lumapit si Xufeng at muling ginamit ang lapis lazuli fire. Biglang lumitaw si Lingtong at sinalo ang palad na sugod kay Diyos ng tubig. Nang makita ni Diyos ng tubig si Lingtong na nasaktan, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ihagis ang huling palad. Umiwas si Xufeng at pareho silang namatay. Sa sandaling ito, may dumaang isang maliit na immortal na bata at nakita ang eksena. Inihagis ni Xufeng ang isang palad, tinangka niyang patayin ang maliit na immortal na bata, ngunit bigla siyang may natanto. Binawi niya ang kanyang kamay at pinayagan ang maliit na immortal na bata na umalis. Tumakbo ang maliit na immortal na bata ng buong lakas para hanapin si Jinmi. Pagkasabi pa lang niya ng salitang pi-apoy, ay naging abo na siya. Naramdaman ni Jinmi ang pangyayari kay Diyos ng tubig, tumakbo siya palabas. Nakita niya ang kanyang ama at si Lingtong na naging abo sa harap niya, kaya nahimatay siya sa labis na sakit. Pagkagising niya, tiningnan ni Jinmi ang Xuanbing Sword na regalo ng kanyang ama at naisip niyang kung hindi isinali ni Diyos ng tubig ang kalahati ng kanyang cultivation dito, hindi sana mangyayari ito. Nanumpa siya na hahanapin niya ang salarin. Pagkatapos mag-imbestiga ni Runyu, nalaman niya na ang lapis lazuli fire ang nakasugat sa dalawang Diyos. Nagduda si Jinmi na si Xufeng ang salarin. Sa gabi, si Jinmi ay naglaan ng oras na panoorin ang panaginip na inilabas ng Magic Beast. Bigla, isang asul na panaginip ang lumabas sa harap niya. Naitala sa panaginip na ito ang buong proseso ng pagpatay ni Xufeng kay Diyos ng tubig. Hindi makapaniwala si Jinmi sa kanyang nakita. Pumunta siya sa Xiangmi Palace para tingnan kung pumunta ba ang Magic Beast sa Wutong Palace. Pagkatapos maghanap, nakita niya ang Phoenix Feather Dream na nakatala doon. Kinumpirma niya na si Xufeng ang pumatay kina Diyos ng tubig at Lingtong. Dumating na ang araw ng kasal. Dahil sa hidwaan sa pagitan ng Flower Realm at Heavenly Realm, hindi maginhawa para sa lahat na ihatid si Jinmi. Upang pasalamatan ang mga Flower Masters sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon, lumuhod si Jinmi at Yumuko para magpaalam sa kanila. Hinila ni Moon Immortal si Jinmi at tinanong, ibinigay sa iyo ni Phoenix ang Phoenix Feather. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Nang marinig ito ni Jinmi, ibinigay niya ang Phoenix Feather kay Fox Immortal. Sinabi niya sa kanya na ibalik ito kay Xufeng, pagkatapos ay matigas siyang tumalikod at umalis. Suot ang kasuotang pangkasal, pumasok siya sa dakilang bulwagan kasama si Runyu. Ang mga bulaklak ng peach sa dakilang bulwagan ay lumilipad sa kalangitan. Sa sandaling ito, napansin ng emperador ng langit na wala si Xufeng sa kasal. Ipinaliwanag ni Fox Immortal na baka paparating na ang prinsipe. Hindi ba mas mabuti na maghintay pa ng kaunti? Sinabi ng emperador ng langit na dumating na ang magandang oras at hindi maaaring ipagpaliban at sinimulan ang kasal. Sinabi ni Runyu na upang pasalamatan ang emperador ng langit sa pagtuturo sa kanya sa loob ng maraming taon, ikinaway niya ang kanyang kamay at inialay sa emperador ng langit ang isang kopa ng alak. Hindi nag-isip ang emperador ng langit at inubos ang alak. Pagkatapos, naghanda silang dalawa para sa seremonya. Biglang lumitaw si Xufeng na nakasuot ng baluti. Ipinasok din ni Liu Yuanjun ang isang tauhan ni Runyu. Nagulat ang lahat nang makita ito. Nalaman na nag-organisa si Runyu ng 100,000 elite na sundalo sa labas para mag-alsa. Ngunit nahuli sila ng mga celestial soldiers ni Xufeng. Sa sandaling ito, galit na galit ang emperador ng langit at gusto niyang dakpin si Runyu. Tiningnan ni Runyu sila at itinaboy sila. Nakita ng emperador ng langit na hindi sumusunod ang mga general sa kanyang utos. Nais niyang siya na ang kumilos, ngunit biglang nakaramdam ng masama ang kanyang katawan at ang kanyang spiritual power ay nabarahan. Natanto ng emperador ng langit na nalason siya. Pinagsabihan ni Moon Immortal si Runyu na walang utang na loob. Ngunit si Runyu ay walang hiya sa harap ng langit at lupa. Nang marinig ni Jinmi ang mga salitang ito, naalala niya si Diyos ng tubig at lalo siyang nagalit habang nakikinig. Sa sandaling ito, sinusuportahan ng lahat si Runyu bilang emperador ng langit. Naglaban ang dalawang panig. Sumugod ang tauhan ni Runyu papunta sa emperador ng langit. Sa kritikal na
sandali, ginamit ni Moon Immortal ang Phoenix Feather upang protektahan ang Emperador ng Langit. Naglaban din si Xufeng at si Runyu. Habang sila ay nagtutunggalian ng mahika, sumulyap si Runyu sa kanyang tauhan. Gumamit kaagad ang tauhan ng kutsilyo para saksakin si Xufeng. Nakita ito ni Liu Yuanjun at sumugod siya upang saluhin ang saksak para kay Xufeng. Nakita ni Xufeng ang kanyang tapat na tauhan na namatay. Namangha si Xufeng sa kanyang puso at agad na ginamit ang Supreme Lapis Lazuli Fire. Ginawa ni Xufeng at Runyu ang lahat para maglaban at magwagi. Sa sandaling ito, nakita ni Jinmi ang Lapis Lazuli Fire ni Xufeng at sumagi sa isip niya ang mga larawan ni na Diyos ng Tubig at Diyosa ng Bulaklak. Unti-unti siyang lumapit sa likod ni Xufeng at sinaksak ang likod niya gamit ang Xuanbing Sword na ibinigay sa kanya ni Diyos ng Tubig. Natahimik ang lahat. Tinanong ni Xufeng, bakit Jinmi? Sinabi ni Jinmi na matagumpay niyang naiganti ang kanyang ama at si Lingtung. Masakit na tinanong ni Xufeng, minahal mo ba ako, Jinmi? Hindi kailanman, sagot ni Jinmi. Nang marinig ito ni Xufeng, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang lumuluha. Sa sandaling ito, nakita ni Jinmi ang buhok na ibinigay niya kay Xufeng. Nalaman niya na ito ay nakatago pala ni Xufeng sa kanyang niidan, internal elixir. Nakita niya si Xufeng na unti-unting naging abo, naalala niya ang kanilang mga alaala. Biglang sumakit ang kanyang puso. Iniluwa ni Jinmi ang vanished elixir. Nakita ng Emperador ng Langit ang trahedya ni Xufeng. Sinira niya ang protektibong barrier ng Phoenix Feather at ginamit ang lahat ng kanyang cultivation para selyuhan ang isang kaluluwa ni Xufeng sa Phoenix Feather at lihim itong ibinigay kay Hui. Si Runyu ay umakyat sa trono bilang Emperador ng Langit ayon sa kanyang kagustuhan. Ang puno ng Phoenix sa Utong Palace ay nalanta rin. Pagkamatay ni Xufeng, si Jinmi ay walang malay sa loob ng kalahating taon. Nagising siya ngayon. Inakala niya na nanaginip lang siya, ngunit nalaman niya kay Kuanglu na siya mismo ang pumatay kay Xufeng. Hindi ito lahat panaginip. Pumunta si Runyu sa piita ni Diyosa ng Langit at tuwang-tuwang sinabi sa kanya na si Xufeng ay namatay pagkatapos ng 7 kabiguan sa Nirvana at ang Emperador ng Langit ay sinira din ang kanyang primordial spirit. Nang makita si Diyosa ng Langit na labis na nagdurusa, masayang-masaya si Runyu. Sa sandaling ito, nais ni Diyosa ng Langit na sirain ang kanyang primordial spirit at umalis sa masakit na lugar na ito, ngunit pinigilan siya ni Runyu. Gusto niyang mabuhay si Diyosa ng Langit upang danasin ang sakit ng pagkawala ng asawa at anak at panoorin siyang mamuno sa Heavenly Realm, ang walang utang na loob at sukdol na anak na ito. Gaano man kasagana ang bansa at mapayapa ang mga tao. Tiningnan ni Jinmi ang mga peach blossom sa hardin. Para bang nakita niya si Xufeng na tinatawag ang kanyang pangalan at lumalapit. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, si Runyu pala. Nawala ang ngiti ni Jinmi muli. Pumunta si Jinmi sa Utong Palace para alalahanin ang nakaraan. Sa sandaling ito, nakita niya ang nalantang puno ng Phoenix. Gusto niyang gamitin ang kanyang spiritual power upang buhayin ang puno ng Phoenix. Ngunit kahit anong spiritual power ang gamitin ni Jinmi, ang puno ng Phoenix ay walang reaksyon. Patuloy siyang nagtatanong sa sarili, bakit hindi ito mabuhay ulit? Sa sandaling ito, nakita ni Moon Immortal si Jinmi dito. Lumapit siya at tinanong si Jinmi, bakit ka walang hiyang pumunta sa Utong Palace? Sinabi ni Jinmi na namatay si Phoenix at ang kanyang ama. Sinabi ni Moon Immortal na hindi siya naniniwala na si Xufeng ang gumawa nito. Sinabi ni Jinmi na nakita niya sa panaginip ng Magic Beast. Naisip ni Moon Immortal na katawa-tawa na pinarusahan si Xufeng base lamang sa isang panaginip. Sino ang makasisiguro na ang panaginip na iyon ay kay Xufeng? Kahit pa bumaliktad ang agos ng Milky Way, si Xufeng ay hindi ang salarin. Nang malaman ni Liu Wang nagising na si Jinmi, gusto niyang lihim siyang patayin para ipaghiganti si Xufeng. Nang marinig ito ni Moon Immortal, pinagsabihan niya sila. Kahit pa mamatay si Jinmi, si Xufeng ay hindi rin siya mabubuhay muli. Nadaanan ni Jinmi ang silid ni Runyu at narinig niya ang ingay sa loob. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa panaginip ng Magic Beast. Nakita niya si Runyu na nagluluto ng isang bagay na tinatawag na vanished elixir. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, bumalik si Runyu at sinira ang panaginip. Pagkatapos bumalik, nagduda si Jinmi sa vanished elixir. Pumunta siya sa Flower Realm upang tanungin si Flower Master tungkol sa vanished elixir. Sinuri ni Flower Master at natagpuan na ang vanished elixir sa katawan ni Jinmi ay nawala. Ikinuwento niya kay Jinmi ang kwento tungkol kay Diyosa ng Bulaklak na pinainom siya ng vanished elixir. Wala ng vanished elixir. Hindi mapigilan ni Jinmi ang pangulila kay Xufeng. Pumunta si Jinmi kay Diyosa ng Langit. Kinwestiyon si Diyosa ng Langit kung si Xufeng ba ang pumatay sa kanyang ama. Nalaman ni Jinmi mula kay Diyosa ng Langit na si Xufeng ay nagtanong din sa kanya tungkol dito. Naisip ni Jinmi na baka mali ang pinatay niya, kaya pinuntahan niya si Moon Immortal at hinikayat siyang hanapin ang katotohanan kasama niya. Sa una, hindi pumayag si Moon Immortal, ngunit hindi rin niya matitiis na mamatay si Xufeng nang hindi makatarungan. Kaya magkasama silang pumunta sa Xiangmi Palace upang tingnan muli ang nakatala ng mga panaginip. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, natuklasan nila ang isang lihim na kompartimento. Nang buksan nila ito, nakita nila na ang Magic Beast ay hindi kailanman pumunta sa Utong Palace. Natuklasan nila na ang panaginip na ito ay ginawa ng ibang tao. Sinasadya siyang pinakita kay Jinmi, kaya pinuntahan niya si Runyu upang hindi magduda si Jinmi sa kanya. Dinala ni Runyu si Jinmi sa Xiangmi Palace upang tanungin ang tagapamahala. Sa sandaling ito, iniulat ni Kuanglu na ang tagapamahala ay nagpakamatay. Hindi matanggap ni Jinmi ang katotohanan na ito, kaya nahimatay siya. Sa panaginip, nakita niya ang flower ball na ikinulong niya, na pala ay siya. Bigla siyang nagising. Napagtanto niya na ang taong minahal niya ay si Phoenix. Umiyak siya ng malakas. Kinabukasan, malungkot na lumabas si Jinmi. Bigla, narinig niya si Runyu na nakikipag-usap sa
sa elder ng Tiao clan. Nalaman niya na si Xufeng ay maaaring may isa pang kaluluwa. Umasa siya at pumunta sa Forgetfulness River para hanapin ang primordial spirit ni Xufeng. Sinabi ng matandang tagasagwan kay Jinmi na si Xufeng ay ang God of War na nakatakas sa Six Realms noong ipinanganak siya at hindi siya narito. Sa sandaling ito, para bang nakita ni Jinmi si Xufeng sa harapan. Tumalon siya sa Forgetfulness River para habulin si Xufeng. Kinain siya ng mga multo sa Forgetfulness River. Bumalik siya sa Heavenly Realm na puno ng sugat at ang kanyang katawan ay sirang-sira. Nang makita ni Runyo si Jinmi sa ganoong kalagayan, labis siyang nasaktan. Ginamit niya ang kanyang spiritual power para gamutin si Jinmi. Upang makuha si Jinmi, hindi niya talaga kayang bigyan si Xufeng ng pagkakataon na mabuhay muli. Pumunta siya sa Tiao clan at sumugod sa palasyo ni Huihe. Nakita niya si Xufeng na mayroon na lamang isang kaluluwa, kaya sinabi niya sa elder ng Tiao clan na patayin si Xufeng. Ngunit nang kumilos ang elder, natuklasan niya na iyon ay isang peking ibon. Sinabi ni Huihe na labis niya siyang namiss, kaya gumamit siya ng isang ibon at ginawa itong si Xufeng para alisin ang kanyang pangulila. Nang marinig ito ni Runyo, nakampante siya at umalis. Nalaman na ni Huihe na hindi naligtas ang Tiao clan, kaya itinago niya ang isang kaluluwa ni Xufeng sa isang kuweba sa Devil Realm. Ikinulong ni Jinmi ang sarili sa isang silid at iginuhit si Xufeng. Naalala niya ang kanilang mga alaala. Sa araw na ito, pumunta siya muli sa Forgetfulness River upang hanapin ang matandang tagasagwan. Nakita ng matanda si Jinmi na lubos na umibig. Sinabi niya sa kanya na si Phoenix ay isang immortal na ibon na ipinanganak na may 7 kaluluwa at 8 bahagi, 7 souls and 8 parts, at may isang bahagi, 1 part, ang natira para sa nirvana. Kung makikita niya ang natitirang bahagi, remaining part, niya, at idagdag ang intern gold elixir ni Lord Taishang, may kaunting pag-asa pa. Ngunit ang gold elixir ay lumalabas lang tuwing 10,000 taon at hindi ito madali. Ngunit okay lang, basta't may kaunting pag-asa, hindi siya susuko. Nang marinig ito ni Jinmi, pinuntahan niya si Lord Taishang upang hingin ang intern gold elixir. Sinabi ni Lord Taishang kay Jinmi na ang gold elixir ay kulang pa ng isang sangkap ingredient. Nagmamadaling nagtatanong si Jinmi kung ano ang sangkap na iyon. Ito ay ang Xuan Guang ng Diyos na si Lian Chao. Nakaligaw sa mundo ang kaluluwa ni Lian Chao, wala na ang liwanag ng Xuan Guang. Alam niya na hindi na makukuha ang panlunas na ito. Nawalan na naman ng pag-asa si Jinmi. Nag-isa siyang nagtungo sa mundo ng bulaklak upang maglabas ng hinanakit. Sa pagkakataong ito, nang makita ng matandang lobo si Jinmi na umiiyak, nabigla siya. Sabi ni Diwatang Ilalim ng Buwan, ano ang kakaiba sa pag-iyak ng isang taksil? Sinabi ni Jinmi sa Diwatang Lobo na maaaring buhay pa si Xufeng. Hanggat may liwanag, ng Xuan Guang ni Lian Chao, maaari siyang iligtas, sayang at wala na si Lian Chao. Sa pagkarinig nito, nalito ang Diwatang Lobo, sa isang banda ang kanyang kuya, sa kabilang banda si Xufeng, ngunit sinabi pa rin niya ang totoo. Umanaw na si Lian Chao, siya mismo ang nagtago kay Lian Chao. Natuwa si Jinmi nang marinig ito, sinabihan niya ang Diwatang Lobo na dalhin siya kay Lian Chao. Kahit pa isakripisyo ang lahat, gusto niyang iligtas ang taong mahal niya, nang marinig ng matandang lobo na mahal siya ni Jinmi. Hindi niya sinasadyang nabanggit ang tungkol sa Fian. Paulit-ulit na nagtanong ang Diwatang Lobo, kaya napilitan ang matandang lobo na ikwento ang nangyari noong bata pa. Uminom si Jinmi ng Fian upang putulin ang pag-ibig at pagmamahal. Nang marinig ito ng Diwatang Lobo, alam niya na hindi taksil si Jinmi, nagpasya siyang dalhin si Jinmi sa Bundok Serpiente upang hanapin si Lian Chao. Sa Bundok Serpiente, ang kanilang mga kapangyarihan ay nasil, maaari lamang silang umakyat sa bundok. Pagkatapos dumaan sa maraming paghihirap, sa wakas ay nakita nila si Lian Chao. Sinabi ng Diwatang Lobo kay Lian Chao ang dahilan ng kanilang pagpunta. Sinabi ni Jinmi kay Lian Chao na kahit gaano pa kamahal ang presyo, pumapayag siya. Sinabi ni Lian Chao na ipinanganak siyang walang kulay. Gusto niya ang lahat ng mga kulay ni Jinmi. Agad na sumang-ayon si Jinmi nang hindi nag-iisip. Naantig si Lian Chao kay Jinmi, ibinigay niya ang liwanag ng Xuan Guang kay Jinmi. Ibinigay din ni Jinmi ang lahat ng kanyang kulay kay Lian Chao. Mula noon, 2 kulay, itim at puti na lang ang nakikita ni Jinmi. Ginamit ni Jinmi ang kanyang katawan upang tiisin ang liwanag ng Xuan Guang. Dahil sa sobrang lakas nito, hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, dumating si Ranyu at dinala si Jinmi pabalik sa kaharian ng langit. Malubhang nasugatan si Jinmi. Dahil ginamit ang kanyang kaluluwa upang tiisin ang liwanag ng Xuan Guang. Upang iligtas si Jinmi, nakita ni Ranyu ang dugo ng kaluluwa sa sinaunang aklat, kaya nitong buhayin ang patay. Pinuto ni Ranyu ang kanyang 7 meridian at pinainom si Jinmi ng kanyang dugo. Nagising si Jinmi. Nalaman niya kay Guanglu na marami ng isinakripisyo si Ranyu para sa kanya. Pumunta siya sa silid ni Ranyu upang bisitahin siya. Sinabi ni Jinmi kay Ranyu na hindi niya kayang bayaran ang ganoong kalaking utang ng loob. Sinabi ni Ranyu na hindi niya kailangan na magbayad si Jinmi. Umaasa lamang siyang manatiling magkasama silang dalawa magpakailanman. Itinulak ni Jinmi si Ranyu at sinabi sa kanya na tanging si Xufeng lang ang nasa puso niya. Nalungkot si Ranyu nang marinig ito. Nagpunta si Jinmi kay Taishang Laojun upang kumuha ng siyam na pagbabagong gintong eliksir. Nalaman niya mula sa matandang lalaking nagmamaneho ng pula sa Wangshuan na madalas pumupunta si
Suihi sa dulo ng Wangshuan, kaya hiniling niya sa matandang lalaki na dalhin siya doon. Doon ay nakita ni Jinmi ang sandata ni Suihi. Pumasok siya upang maghanap. Sa sandaling ito, kalalabas lang ni Suihi mula sa kuweba. Nagbago si Jinmi sa isang bato upang magtago. May kakaibang naramdaman si Suihi. Nagpaputok siya ng pana sa bato. Nang makita na walang paggalaw ay umalis siya. Hinila ni Jinmi ang kanyang nasugatang braso sa loob ng kuweba. Nakita niya ang isang kaluluwa ni Xufeng na nakahiga doon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tanggalin ang selyo at pinainom si Xufeng ng siyam na pagbabagong gintong eliksir. Hinaplos ni Jinmi ang mukha ni Xufeng. Umiyak siya sa tuwa. Sa sandaling ito, gumalaw ang mata ni Xufeng at malapit na siyang magising. Hindi niya kayang harapin si Xufeng, kaya nagtago siya. Sa sandaling ito, bumalik si Suihe. Idinilat ni Xufeng ang kanyang mga mata at muling nabuhay sa nirvana. Tinawag niya ang pangalan ni Jinmi. Lumapit si Suihe. Sinabi niyang siya ang nagligtas kay Xufeng. Sinabi rin niya kay Xufeng na ipinapatay ni Jinmi ang emperador ng langit at ang empress. Parehong pinilit ni Ranyu na magpakamatay. Sa sandaling ito, nagbago si Jinmi sa isang paru-paro at lumipad palabas ng kuweba matapos mabuhay muli si Xufeng. Naalala niya ang pag-ibig ng kanyang ina at ang kanyang pag-ibig para kay Jinmi. Nagdusa siya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ito. Pumunta siya sa palasyo ng Kanluranggu. Nakita niya ang punong phoenix na natuyo. Naalala niya ang kanyang mga alaala at ni Jinmi. Nakiusap si Puchaijun kay diwatang ilalim ng buwan na ilabas si Jinmi. Pagkatapos magpasalamat sa kanilang dalawa, palihim na nagpunta si Jinmi sa kaharian ng demonyo. Nagbago siya sa isang kuneho at pumasok sa palasyo ng kaharian ng demonyo. Kaarawan ni Suihi ngayon, nakilala ni Xufeng ang kuneho sa tabi ng dingding ay si Jinmi na nagbago. Siya mismo ang nagsuot ng damit kay Suihi. Sinabihan niya si Suihi na tawagin siyang Xufeng. Sinadya niyang umarte para kay Jinmi. Sa sandaling ito, isang katulong. Nakita ng isang katulong ang kuneho at ng bola sa harap ni Xufeng. Nakita ni Suihi na napakaamo ng kuneho. Sinabi niyang gusto niya itong sanain bilang alaga. Tinulungan ni Xufeng si Suihi na tingnan kung maamo ang kuneho. Natakot si Jinmi na makita siya ni Xufeng. Kinagat niya si Xufeng. Nang makita ni Suihi na sinaktan ng kuneho si Xufeng, gusto niyang patayin ito upang ipaghiganti si Xufeng. Sinabi ni Xufeng na kung agad niya itong papatayin ay napakadali nito, kailangang bunutin ang balahibo, balatan, tanggalin ang litid at buto, at ihawin sa apoy. Naramdaman ni Suihi na naging ibang tao. Si Xufeng na hindi niya kilala, nagdahilan siyang pagod at umalis upang magpahinga. Pagkaalis ni Suihi, sinadya ni Xufeng na pakawalan ang kuneho. Pagkaraan ng ilang sandali, palihim na bumalik si Jinmi. Nakita niyang natutulog si Xufeng. Ipinagtapat niya ang kanyang pangulila sa kanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Xufeng na gusto niyang uminom ng tubig. Nang marinig ito ni Jinmi, tumayo siya upang kumuha ng tubig para kay Xufeng. Ngunit hinila siya ni Xufeng pabalik. Nang marinig niyang tinawag ni Xufeng ang pangalan ni Suihe. Nasaktan si Jinmi, itinulak niya si Xufeng at tumakas. Hindi niya alam kung kanino magsasabi ng kanyang damdamin, kaya tinawag niya si Puchaijun. Ngunit nakita niya si Puchaijun na walang malay, kaya dinala niya ito pabalik sa mundo ng bulaklak. Sinuri ni Chang Fangzhu. At natuklasan na si Puchaijun ay nasugatan ng saling apoy na may kulay. Alam ni Jinmi na kasama niya si Xufeng noon, hindi maaaring si Xufeng ang gumawa nito, tiyak na may ibang tao. Ang taong nanakit kay Puchaijun ay ang taong pumatay sa kanyang ama. Gusto niyang iligtas si Puchaijun. Tinanong niya kung sino ang maaaring gumamit ng saling apoy na may kulay. Nalaman ni Jinmi mula sa matandang lobo na ang siyam na pinagsamang panloob na eliksir sa ilalim ng lupa ng kaharian ng demonyo ay maaaring magligtas kay Puchaijun. Ginamit ni Jinmi ang salami na pangmasa upang makipag-ugnayan sa matandang lobo. Sa ilalim ng gabay nito, nahanap niya ang taguan ng siyam na pinagsamang panloob na eliksir. Ginamit niya ang salamangka ng tubig upang sirain ang hadlang at pumasok sa malalim na bahagi ng ilalim ng lupa. Sinabi ng matandang lobo kay Jinmi na ang panloob na eliksir ay ang mga pulang mata sa dingding. Ngunit hindi makilala ni Jinmi ang pulang kulay. Hindi alam ng matandang lobo kung ano ang nangyayari. Inakala niyang nagbibiro si Jinmi. Gusto niyang tulungan si Jinmi na hanapin ang pulang mata. Sa sandaling ito, nagising ang siyam na mata. Tumama ang mga ito sa mata ng matandang lobo. Hindi na rin makatulong ang matandang lobo kay Jinmi. Naisip ni Jinmi na ang mata na may panloob na eliksir ay tiyak na magkakaroon ng pinakamalakas na reaksyon kapag nasa panganib. Ginamit ni Jinmi ang salamangka upang pilitin ang siyam na mata. Isang berdeng mata ang natatakot na pumikit. Sinamantala ni Jinmi ang pagkakataon na kunin ang panloob na eliksir at tumakas. Bago gumuho ang ilalim ng lupa, sa sandaling ito, nakita ni Jinmi si Suihe na naghihintay sa kanya sa labasan. Gusto niyang kunin ang siyam na pinagsamang panloob na eliksir ni Jinmi. Naglaban silang dalawa. Ginamit ni Suihe ang saling apoy na may kulay upang patayin si Jinmi. Nakita ni Jinmi na ginamit ni Suihe ang saling apoy na may kulay. Kinwestiyon niya ito kung siya ang pumatay sa kanyang ama. Umamin si Suihe at sinabing alam niyang siya ang nagligtas kay Xufeng. Ngunit ngayon ay sinasabi niyang siya ang nagligtas sa kanya. Jinmi, hindi kayo magiging magkasama ni Xufeng kailanman. Nang marinig ito ni Jinmi, kinuha niya ang kutsilyo ng ice crystal. Ginamit din ni Suihe ang saling apoy na may kulay. Sa sandaling ito, nakita ni Suihe na papalapit si Xufeng. Agad niyang inurong ang saling apoy na may kulay at nagkunwaring naaawa sa harap ni Xufeng. Nakita ni Xufeng na sinaktan ni Jinmi si Suihe. Lumapit siya at itinulak si Jinmi palayo. Kahit ano pa ang ipaliwanag ni Jinmi, hindi siya pinaniwalaan ni Xufeng.
Xufeng, naging matigas si Jinmei. Gusto niyang patayin si Suihi upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ginamit ni Xufeng ang Phoenix Soul ng Emperador upang saksakin si Jinmei. Ngunit ang Phoenix Soul ng Emperador ay nagprotekta kay Jinmei. Upang patunayan na hindi na niya mahal si Jinmei, gusto ni Xufeng na sirain ang Phoenix Soul ng Emperador. Nakita ni Jinmei na malapit nang sirain ni Xufeng ang pangako ng kanilang dalawa. Paulit-ulit siyang nagmakaawa kay Xufeng na huwag itong gawin. Sa sandaling ito, dumating si Ronyu. Dinala niya si Jinmei pabalik sa mundo ng bulaklak. Ginamit ni Ronyu ang siyam na pinagsamang panloob na elixir na dinala ni Jinmei upang iligtas si Pu Chaijun. Walang malay si Jinmei, ginising siya ng matandang lobo. Nalaman niyang nagising na si Pu Chaijun, kaya binisita niya ito. Sa sandaling ito, bumisita rin si Diwatang Ilalim ng Buwan kay Pu Chaijun. Sa harap ni Diwatang Ilalim ng Buwan, sinabi ni Pu Chaijun na nasugatan siya ng saling apoy na may kulay ni Suihe. Buti na lang at tinawag siya ni Jinmei sa tamang oras. Kung hindi ay namatay na siya, upang hindi malinlang si Xufeng kay Suihe. Pumunta si Jinmei sa kaharian ng demonyo upang sabihin sa kanya ang totoo. Ngunit hindi talaga pinaniwalaan ni Xufeng si Jinmei. Inakala niya na isa itong dula na itinakda niya at ni Ronyu, itinaboy niya si Jinmei palabas ng kaharian ng demonyo. Naramdaman ni Jinmei na may kakaiba sa spring flower autumn fruit na ibinigay niya kay Xufeng. Inakala niyang pinatawad na siya ni Xufeng, kaya tumakbo siya sa kaharian ng demonyo upang hanapin si Xufeng. Lumabas na ginagamit ni Xufeng ang spring flower autumn fruit upang suyuin si Suihi. Binigyan pa niya si Suihi ng phoenix flower. Nang makita ito ni Jinmei, nadurog ang kanyang puso. Sa sandaling ito, nakita ni Xufeng si Jinmei na nagtatago sa likod ng palumpong ng bulaklak. Sinadya niyang sinabi kay Suihi na magpapakasal sila sa ika-15 ng susunod na buwan. Masayang sumandal si Suihi sa mga bisig ni Xufeng. Nang marinig ito ni Jinmei, naramdaman niya na tuluyan na niyang nawala si Xufeng. Pagkaalis ni Suihi, si Xufeng lumapit si Xufeng at ibinalik ang spring flower autumn fruit kay Jinmei. Tumanggi si Jinmei na tanggapin ito. Sa gitna ng paghilaan, nahulog sa lupa ang spring flower autumn fruit. Pinulot ni Jinmei ang spring flower autumn fruit. Umupo siya at humagulgol. Nalungkot si Xufeng nang makita ito. Gusto niyang hawakan si Jinmei, ngunit nag-alinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi niya ang kanyang kamay. Tumalikod siya at umalis. Umalis si Xufeng nang hindi lumilingon. Tinitigan ni Jinmei ang spring flower autumn fruit. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang kamay. Nagkulay pula ang dugo sa lahat ng bulaklak. Sa sandaling ito, bumagsak mula sa langit ang sariwang pulang flower ball. Nakita ito ni Xufeng at sumuka ng dugo. Lumabas na ang bagay na ito ay isang matalas na sandata na nakakasakit ng iba. Hindi para saktan ang sarili, isang atake ay tumama. Kinalagkad ni Jinmei ang kanyang duguan na kamay. Malungkot siyang naglakad sa daan. Nakita siya ni Ronyu. Niyakap niya si Jinmei. Sinabi sa kanya na hindi na sila makakabalik pa. Sinabihan niya si Jinmei na pakawalan na si Xufeng at pakawalan na rin ang sarili. Nakatanggap si Diwatang Ilalim ng Buwan ng imbitasyon ni Xufeng. Nalaman niyang magpapakasal na si Xufeng kay Suihe. Galit siyang nagtungo sa kaharian ng demonyo upang hanapin si Xufeng. Sinabi niya kay Xufeng na upang iligtas siya, pumunta si Jinmei sa bundok serpiente upang humingi ng liwanag ng Xuanguang. Muntik na siyang mamatay, ngunit hindi talaga naniwala si Xufeng. Sinabi niya kay Diwatang Ilalim ng Buwan na kailangan niyang pakasalan si Suihe. Sinabihan niya si Diwatang Ilalim ng Buwan na huwag makialam dito. Naisip ni Jinmei na ikakasal na si Xufeng. Tiningnan niya si Ronyu na laging nasa tabi niya. Sinabi ni Jinmei kay Ronyu, magpakasal na tayo. Masayang umiti si Ronyu. Niyakap niya si Jinmei nang dalhin ni Suihe ang matamis na pagkain kay Xufeng ngayon. Hindi sinasadyang nakita ni Xufeng ang sugat sa kamay ni Sui, hinadulot ng salamangka ng tubig. Naalala niya ang sinabi ni Jinmei at nagsimulang magduda kay Suihe. Pumunta siya sa ilalim ng lupa at natuklasan ang mga bakas ng saling apoy na may kulay. Lihim na nagplano si Xufeng kasama si Liu Ying. Nang gabing iyon, nabalutan ng yelo ang buong katawan ni Xufeng. Nang makita ito ni Suihe, nagduda siyang tumalab na ang gintong elixir. Hindi rin makatulog si Jinmei dahil sa pag-aalala, kaya lumabas siya sa bakuran upang maglakad-lakad. Nakita niya ang isang itim na anino na pumasok sa silid ni Ronyu. Sumunod si Jinmei. Ginamit niya ang salamangka upang gumawa ng maliit na butas sa pinto at nakita niyang nakikipag-usap si Ronyu kay Suihe. Narinig niya na nilagyan ni Ronyu ng lason ang elixir ni Xufeng na naging sanhi upang mag-react ang gintong elixir ni Xufeng. Humingi si Suihe ng panlunas kay Ronyu, ngunit tumanggi si Ronyu. Nagbanta si Suihe na sasabihin niya kay Jinmei ang totoo. Tinakot ni Ronyu si Suihe. Kung alam ni Xufeng na ikaw ang pumatay kay Shuishen, o protektahan ka pa rin ba ni Xufeng? Natakot si Suihe na mawala si Xufeng kaya umalis siya. Lumabas si Ronyu sa silid at nakita si Jinmei na nakatayo sa pinto. Nagmakaawa si Jinmei kay Ronyu na pakawalan na siya. Sinabi ni Ronyu, paano kita pakakawalan? Mahal na mahal ka niya. Inakala ni Jinmei na ang sarili lang niya ang mahal niya. Nilinlang niya ang lahat upang isipin na mahal niya ito. At inakala rin niya ito, ngunit hindi siya nito mahal. Ibinato ni Jinmei ang dragon scale na regalo ni Ronyu sa kanya sa lupa. Agad siyang nagpunta upang hanapin si Taishyang Laojun upang magtanong tungkol sa panlunas. Walang kinilalang si Taishyang Laojun, kaya sinira ni Jinmei ang kanyang laboratorio ng gamot sa kanyang kawalan ng pag-asa. Kinailangang sabihin ni Taishyang Laojun kay Jinmei na magagamit lamang niya ang Wu upang mailigtas si Xufeng. Dumating si Ronyu at sinabing hindi niya bibitawan si Jinmei at itutuloy ang kasal bukas tulad ng binalangkas. Naglagay ng barrier si Ronyu sa silid at
at ikinulong si Jinmi. Si Jinmi ay naghahanap ng paraan upang makalabas nang dumating si Kuang Lu upang bihisan siya para sa kasal. Mariing tumutol si Jinmi nang pumasok si Runyo at pinabalik si Kuang Lu. Tumayo si Kuang Lu sa labas at narinig ang tunog ng pag-ibigan ni Runyo at Jinmi. Hindi niya natiis ang selos kaya dali-dali siyang umalis. Napagtanto pala ni Jinmi na si Runyo ay isang pulang ahas, Zihidekfikon, na nagpanggap kaya sinabi niya sa ahas na dalhin siya agad. Nilinlang nilang dalawa ang mga celestial na kawal at nakarating sa mundo ng bulaklak. Dumating si Jinmi upang hingin ang pakpak ng kaluluwa, kay Lian Qiao. Sinabi ni Lian Qiao na ginamit niya ang pakpak upang balutin at kainin ang Zongzi, na nagdulot ng labis na galit ni Jinmi. Walang magawa, kinailangan ni Jinmi na hayaan si Lumang Fox at ang iba pa na protektahan siya, at siya mismo ang magtatanim ng isa pang puno. Nakita ni Kuang Lu si Runyo sa pangunahing bulwagan. Tinanong niya, hindi ba't ang kamahalan ay nasa silid ng Diyos ng tubig? Tiningnan ni Runyo ang luha ng sirena sa kanyang kamay. Nakita niyang ninakaw ito ng iba, kaya pumunta siya sa silid ni Jinmi at nakita niya lang ang isang nagsasalitang loro. Nawawala na si Jinmi. Galit na galit, dinala ni Runyo ang mga celestial na kawal sa mundo ng bulaklak upang hanapin si Jinmi. Inutusan niya ang mga celestial na kawal at general na hanapin si Jinmi sa buong mundo ng bulaklak. Nakapagtanim din si Jinmi ng isang pakpak ng kaluluwa, at sinabi sa pulang ahas, Dildeksikon, na dalhin ito kay Xufeng. Sinabi ng ahas kay Jinmi na siya mismo ang pumunta. Dahil hindi nakita si Jinmi, dinakip ni Runyo ang lahat ng mga pinuno ng bulaklak. Nagutos siya, kung hindi magpakita si Jinmi sa loob ng isang araw, sisirain ko ang isang uri ng bulaklak araw-araw. Ang katotohanan ay, ang diwata sa ilalim ng buwan, Muik Itindidi, ang kumuha kay Jinmi. At lihim siyang dinala sa mundo ng demonyo. Palihim silang pumasok sa silid ng mangkukulam ng apoy tuha. Sa oras na ito, dumating na ang mga bisita mula sa mundo ng demonyo. Nagsimula ang kasalan sa tulong ng diwata sa ilalim ng buwan, Muik Tinde. Dumating ang nobya sa palasyo ng mundo ng demonyo. Masayang masaya si Xufeng nang makita ang pagdating ng kanyang tiyuhin. Sa pangunguna ng diwata sa ilalim ng buwan, Muik Itindide, na kumpleto ng dalawa ang kasal. Sa sandaling ito, sinabi ng puno ng matanda, Aiki Ren Ilo, na mayroong tuntunin ang mundo ng demonyo. Iyon ay, ang nobya at nobyo ay kailangang gumamit ng dugo upang subukan ang bato ng puso. Kung pumasa sila, nangangahulugan na talagang nagmamahalan ang dalawa. Tanging sa ganoong paraan ay kikilalanin ng mundo ng demonyo ang reyna ng demonyo, Mahyu na ito. Ginamit ni Jinmi ang kanyang sariling katawan upang harangan ang dalawang agos ng kapangyarihan. Parehong nagulat si Xufeng at Runyo nang makita ito. Dali-dali silang bumawi ng kamay. Sumugod si Xufeng at niyakap si Jinmi. Unti-unti ring kumalma si Runyo. Sinabi ni Jinmi kay Runyo na hindi niya kayang bayaran ang pagmamahal nito sa kanya sa buong buhay niya at umaasa siyang bibitawan nito ang puot at babalik sa pagiging maliit na diwata ng isda, Tinkuan, tulad ng dati. Pumayag si Runyo nang marinig ito. Sa oras na ito, humihikbi na si Xufeng. Sinabi ni Jinmi na nais niyang marinig si Xufeng na magsabi ng isang salita ng pagpapatawad sa kanya. Sinabi ni Xufeng na hindi niya ito kinamuhian, mas kinamuhian pa niya ang sarili niya kaysa sa pagkagalit sa kanya. Kinuha ni Jinmi ang pakpak ng kaluluwa, at sinabi kay Xufeng na kainin ito bago lumubog ang araw at mabuhay siya ng maayos bukas. Kinuha ni Xufeng ang pakpak ng kaluluwa, Naalala ni Jinmi ang magagandang alaala ng nakaraan at unti-unti siyang naging diwata sa bisig ni Xufeng. Sumumpa si Runyo na hindi na siya tatapak sa mundo ng demonyo sa buong buhay niya. Simula nang mamatay si Jinmi, walang namumulaklak na bulaklak sa anim na mundo. Nalunod si Xufeng sa alak araw-araw. Inanyayahan niya ang pinuno ng mahabang panahon, upang payuhan siya. Sinabi ng pinuno ng mahabang panahon kay Xufeng na naisip ng Diyosa ng bulaklak, na makakaranas si Jinmi ng isang pagsubok sa pag-ibig, sa loob ng 10,000 taon. Upang protektahan si Jinmi mula sa pinsala ng pag-ibig, pinainom niya ito ng tableta ng walang damdamin, noong bata pa siya, na naging dahilan upang makalimutan ni Jinmi ang pag-ibig. Noong gabi ng pag-aalsa ni Runyo, nang mamatay si Xufeng, ibinalik ni Jinmi ang tableta ng walang damdamin, Nalaman lamang ni Xufeng sa sandaling ito na si Jinmi ay hindi walang puso, ngunit may damdamin ngunit hindi alam. Sinabi ng pinuno ng mahabang panahon, kay Xufeng na sinabi ni Yuanjun ng ina ng Demeter, Limong Winkon, na si Jinmi ay malapit nang mamatay. Binigyan din niya si Jinmi ng insenso, marahil ay mayroon siyang paraan upang iligtas si Jinmi. Nang marinig ito, nagpunta si Xufeng upang magmakaawa kay Yuanjun ng ina ng Demeter, Limong Winkon. Nang makita ni Yuanjun ng ina ng Demeter, Limong Winkon, ang labis na pagmamahal ni Xufeng, sinabi niya kay Xufeng na si Jinmi ay mayroon pang isang orihinal na kaluluwa, sa mundo ng tao. Sumulat si Xufeng upang ipaalam ang balitang ito sa mundo ng bulaklak. Ang buong mundo ng bulaklak sa ilalim ng pamumuno ng pinuno ng mahabang panahon, ay nagsikap ng husto upang hanapin ang orihinal na kaluluwa, ni Jinmi. Ibinigay ni Xufeng ang trono ng demonyong pinuno, Magisid, kay Liu Ying at nagpunta siya sa ilog ng wala, Vongswin, upang hanapin si Jinmi. Nalaman niya mula sa matandang bangkero sa ilog ng wala na nagpunta rin si Jinmi doon upang hanapin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, nag-react muli ang ginintuang tableta, Kim-an, sa katawan ni Xufeng. Sa kanyang pagkalito, nakita ni Xufeng si Jinmi nang umiti sa kanya sa ilog ng wala. Sumigaw si Xufeng ng pangalan ni Jinmi. Sa sandaling ito, dumating si Xufeng sa kuweba kung saan sila nagkaroon ni Jinmi ng kanilang pagsubok sa karanasan, Difficult. Noon, pareho silang mga mortal, namumuhay ng walang pakialam, walang hindi pagkakaunawaan, at walang galit.
Namiss ni Xufeng ang magagandang araw na iyon, kaya nagpa siya siyang manatili sa kuwebang ito upang hintayin ang pagbabalik ni Jinmi. Lumipas ang mga araw. Ngayon, nagpuputol si Xufeng ng kahoy sa labas nang dumating ang tatlong celestial na kawal ng walang paanyaya. Nalaman pala nila na tinalikuran ni Xufeng ang trono ng demonyong pinuno, Magisid, kaya nagpunta sila upang magmakaawa kay Xufeng na bumalik sa celestial realm, Tengi, upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Sinabi ni Taidi Immortal, Taidi Tinditid, na ang emperador ng langit, Ten, dahil sa pag-ensayo ng ipinagbabawal na sining, Selthot, ay nagdulot ng dakilang digmaan ng langit at demonyo, Tenma Chin. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa posisyon at sumulat ng proklamasyon ng pagsisisi, Chiu Deathhai. Nang malaman ito ni Xufeng, dinala niya ang espada ng Scarlet Xiao, Dasit Yu Kim, sa Celestial Realm. Si Runyu ngayon ay naging isang tao na hindi demonyo at hindi rin Diyos. Natatakot siyang kontrolin siya ni Qi ng pag-iisa, Xian Li, at mawalan ng katinuan, kaya ginamit niya ang mga tanikala upang ikadena ang dalawa niyang kamay. Araw-araw, tiniis niya ang pagpapahirap ng Qi ng pag-iisa, Xian Li. Sa sandaling ito, itinulak ni Xufeng ang pinto at pumasok. Nagmakaawa si Runyu kay Xufeng na patayin, Chotenixot, siya kaagad. Tumakbo si Kuang Lu nang marinig ang ingay. Sumigaw siya at nagmakaawa kay Xufeng na patawarin si Runyu. Itinulak ni Xufeng si Kuang Lu at pagkatapos ay binunot ang espada ng Scarlet Xiao, Dasit Yu Kim, at sinaksak ito sa dibdib ni Runyu. Ang kabilang kamay niya ay gumamit ng apoy na dalisay na salamin, Lu Thifgideha, upang dalisayin ang Qi ng pag-iisa, Xian Li, sa katawan ni Runyu. Nagising si Runyu at sinabing hindi siya nagsisisi sa pagpapabagsak sa kanyang ama, Dai Hong, at sa pagpatay, Cho and Exot, sa kanya. Si Celestial Empress, Tin Hugh, na nagdulot ng galit kay Xufeng kaya gusto niya patayin, Cho and Exot, si Runyu. Sa sandaling ito, tila napansin ni Xufeng na sinasadya ni Runyu na inisin siya. Pinutol niya ang tanikala ni Runyu. Ang espada ng Scarlet Xiao, Daxit Yu Kim, ay ibinigay sa akin ni Emperador Ama, Dai Hong, upang harapin si Qi ng pag-iisa, Xian Li, hindi para magpatayan ang magkapatid. Sinabi ni Runyu na ito na ang pinakamahusay niyang pagkakataon at huwag niya itong palampasin. Sinabi ni Xufeng na mula simula hanggang wakas, hindi niya gustong makipagkumpetensya sa kanya. Ang taong pinapahalagahan niya ay si Jinmi lamang. Nang marinig ito, nalaman ni Runyu na nagkamali siya simula pa. Sinabi niya kay Xufeng na inayos sa tiya niya ang tableta ng walang damdamin, dahil. Nang malaman ito ni Xufeng, nalaman niya na hindi nagbago ng damdamin si Jinmi at lahat ay kagagawa ni Runyu. Ibinigay ni Runyu ang kahon na iniwan ni Jinmi kay Xufeng. Tinitigan ni Xufeng ang kahon sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya nangangahas na buksan ito. Matapos ang pakikibaka ng pag-iisip, maingat niyang binuksan ang isang maliit na siwang. Nang makita niya ang nasa loob, dali-dali niyang isinara ang kahon. Naalala ni Xufeng ang magagandang alaala niya kay Jinmi. Hindi niya alam kung kailan niya mahahanap si Jinmi. Mabilis na lumipas ang panahon. 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ni Runyu na tapusin ang kanyang trabaho, pumunta siya upang maghanap kay Xufeng upang uminom kapag libre siya. Nalaman niya kay Xufeng na 3 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Jinmi. Tinanong ni Runyu si Xufeng kung binuksan ba niya ang kahon. Sinabi ni Xufeng na sa loob ng 3 taon, hindi niya ito binuksan dahil takot siyang makita ang mga bagay na magpapaalala sa kanya. Sinabi ni Runyu kay Xufeng na huwag masyadong maging mapilit at hayaang mangyari ang lahat ng natural. Pagkatapos magsalita, umalis siya. Ngayon, sa wakas ay binuksan ni Xufeng ang kahon. Nakita niya na ang loob ay puno ng mga alaala nila ni Jinmi, ang mga larawan ng kanilang pagsubok sa karanasan, Dithikip, sa mundo ng tao, ang mga larawan nilang dalawa na gumagawa ng paro ng Phoenix, Land Hong. Nang magkasama, at maging ang larawan ni Xufeng na namatay, para sa kanya lahat ay naitala dito. Habang nanonood si Xufeng, inaalala ang mga bagay na ginawa niya noong siya pa ang demonyong pinuno, Magisid, mga bagay na nakasakit kay Jinmi, napasubsob siya sa lamesa at humikbi ng malakas. Sa sandaling ito, may pamilyar na tinig na umalingaw-ngaw. Nang marinig ito, inanap ni Xufeng si Jinmi sa lahat ng dako. Sa mundo ng bulaklak, naramdaman ng pinuno ng mahabang panahon, na unti-unting gumagaling ang orihinal na kaluluwa, Winmidit, ni Jinmi. Kaya inutusan niya ang mga pinuno ng bulaklak na buksan ang galeri ng panahon, Tigian Halang, upang tulungan si Jinmi na makabawi sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, may tumulong luha ni Xufeng. Lumitaw si Jinmi sa harap ni Xufeng. Nang makita siya ni Xufeng, niyakap niya ng mahigpit si Jinmi. Ngayon, napakaingay ng kalsada. Lumabas na ang Diyos ng tubig, Kieve Kide, ay nagpapagkasal ng kanyang anak. Nang dumaan ang seda ng bulaklak, QD, sa kakahuyan, lumipad ang isang phoenix, Dani Hong. Natutuwa ang lahat na makita ang phoenix, ngunit biglang maraming bolang apoy, kukula, ang bumagsak mula sa langit na nagdulot ng pagtakbo ng lahat sa takot. Lumabas na si Xufeng, pagkatapos malaman ang balita tungkol kay Jinmi mula kay Yuanjun ng ina ng Demeter. Di Mungwenkun ay nagpunta sa lugar kung saan sila unang nagkita upang hanapin si Jinmi. Iwinagayway ni Xufeng ang kanyang kamay upang buksan ang kurtina ng sedan. Ang taong nakaupo sa loob ay si Jinmi, na tinatakpan ang kanyang mukha ng isang manipis na belo. Iniabot ni Xufeng ang kanyang kamay at hinila si Jinmi palabas. Mahigpit niyang niyakap si Jinmi at sinabi sa kanya, mula ngayon, sa lahat ng henerasyon, si Jinmi ay magiging asawa ko lamang. Umiti si Jinmi at sumandal sa bisig ni Xufeng. 1 taon matapos kunin ni Xufeng ang nobya, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Ang anak ng Diyosa ng Bulaklak, Dengdi, at ng Phoenix, Yan Hong, ay White Dio, BKD. Mabilis na lumipas ang oras. 7 taon na ang nakalipas at si White Dio ay 7 taong gulang na. Ngayon, si White Dio ay nakatayo sa tabi ng ilog na may hawak na pamansing. Dumaan si Runyu at nakita si White Dio na nangingisda mag-isa. Lumapit siya at
at nagtanong, at sumagot si White Dew na nangingisda siya ng asawa. Umiti si Runyo nang marinig ito. Sa sandaling ito, dumating si Jinmi upang hanapin si White Dew. Nang makita si Jinmi na napakasaya ngayon, itinago ni Runyo ang pag-ibig sa kanyang puso. Nagbasyan silang dalawa at pagkatapos ay bumalik si Runyo sa Celestial Realm, Fingi. Dinala ni Jinmi si White Dew pauwi. Sa sandaling ito, dumating si Xufeng. Masayang tumakbo si White Dew papunta kay Xufeng. Ngumiti si Xufeng, buong pagmamahal na binuhat si White Dew at umuwi. Tiningnan ni Jinmi ang likod ni Xufeng at White Dew at ngumiti ng masaya. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Runyo sa pangunahing bulwagan. Pakiramdam niya ay napakalungkot at wala siyang natira. Sa katunayan, hindi iyon totoo. Si Kuanglu at ang demonyong hayop Magi ay palaging nasa tabi ni Runyo. Si Huihe, Tuha, ay ligaw na gumagala sa disyerto na isla, Hong, sa mundo ng demonyo, ngunit sa kanyang puso, palagi niyang naalala si Xufeng. Araw-araw, tinatawag niya ang pangalan ni Xufeng. Ngayon, hindi sinasadya siyang pumasok sa lugar kung saan nakakulong ang dalawang anak na lalaki ni Haring Yama, Dimdididan. Inila siya ng dalawa sa kuweba. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa lahat ng sumama sa akin.